Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ng lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, kaming dinadalangin ay makabangunawan sa pagkalugmok sa kasalanan. Ay niluluhog po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Pinapunta ng Panginoon si Jeremias sa pintuan ng templo at ipinasabi ang ganito: Makinig kayo, mga taga-Huda na nagkakatipon dito upang sumamba sa Panginoon. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at kayo'y papayagan niyang manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, ito ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon. Hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan. Magbagong buhay na kayo. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa pook na ito, sapagkat ito'y banal. Talikdanan ninyo ang mga Diyos-Diyosan, pagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sinunod ninyo ito, mananatili kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyong mga pinuno upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Bakit ninyo paniniwalaan ang mga salitang walang kabuluhan? Kayo'y nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa di katotohanan, naghahain kay Baal, at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi ninyong nakikilala. Ang kinamumuhian ko'y siya ninyong ginagawa. Pagkatapos, pumaparito kayo sa aking templo at sinasabi ninyo, ligtas kami rito. Bakit? Ang akin bang templo'y taguan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasa sabik ang lingkod mong, sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri, buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-layang, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din, habang lumalakad
lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinhagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at nagasik ng masamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng mga sambayanan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may mga damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-ani, sabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa mga nanonood at sumusubaybay ng Facebook Live dito sa ating parokya ni Poong San Jose, sa San Jose, Batangas, saan po kayo naroroon, patuloy po kayong ingatan at gabayan ng ating Panginoon. Sa mga nagdiriwang ho ng kanilang karawan ngayong araw na ito, happy birthday po. Sa mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, congratulations po. Sa unang pagbasa, sabi ng mga taga-Jerusalem, narito ang templo ng Panginoon. Narito ang templo ng Diyos. Hindi tayo masasakop, hindi tayo maaano, sapagkat nasa atin ang Panginoon. Sa unang pagbasa ho, ay ito ho yung time na kung saan ang lungsod ho ng Jerusalem ay sinakop ho ng mga taga-Babylonia. Kung titingnan natin, laging bukang bibig ng mga taga-Jerusalem, hindi tayo maaano, hindi tayo masasakop, sapagkat narito ang templo ng Diyos. Kasalungat sa kanilang iniisip ang nangyari. Bakit ito nangyari? Sabi sa Sermon on the Temple ay ganito, lagi ninyong iniisip na narito ang templo ng Panginoon, pero ang inyong pamumuhay ay hindi naman naaayon
sa tinuturo ng templo ng Panginoon. Bakit? Ang sabi dito ay patuloy kayo sa pagnanakaw, patuloy kayo sa pangangalunya, patuloy kayo sa pang-aapi, patuloy kayo sa pagpapahirap sa inyong kapwa. Kahit ng salitang templo ng Panginoon at nasa inyo ang Diyos at hindi kayo masasakop, ay hindi matutupad. Ang sabi ng Panginoon, ang mga balo, inyo pang inaapi, pinahihirapan. Kaya ang mga balo ay dapat ho nating alagaan. Yan man ho'y balo sa buhay o balo sa patay, ay atin ho yung ilalapit sa simbahan. Kaya hindi naman ho kapansin-pansin na karamihan nung napunta sa simbahan, naglilingkod din ho sa simbahan, ay mga balo sapagkat sila'y special sa Diyos. At sa atin ng Ebanghelyo ay narinig ho natin yung talinhaga ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi dito ay yung magkasabay, yung paghasik ng kabutihan ng Diyos sa tao. Maaari tayo magtanong, at ito'y pinag-aralan din sa filosofiya. Kung ang Diyos ay mabuti, at ang tao ay galing sa Diyos, logical na ang tao ay dapat mabuti. Pero ang tanong, bakit may masama pa ring tao? Yan ba'y galing sa Diyos? Kung yan ay galing sa Diyos, hindi dapat ang Diyos ay hindi mabuti. Sapagkat ang Diyos, siya ay mapagmahal. Siya ba ang source? Siya ba ang pinagmulan? Hindi po. Narinig natin sa ating Ebanghelyo na ang kasamaan ay galing sa demonyo. Natural naman ho sa mga nagtatanim ng halaman, sa mga magbubukid, tinatanggalan naman ho talaga yan ng damo, iniikay, at sa inyong experience siguro ay kahit ho yung halaman ay nabubunot. Bakit kailangan tanggalin ang mga damo na ito? Sapagkat ito'y umaagaw ng mga nutrients siguro sa halaman. Kaya yung tanong din na, bakit hindi pa lipulin yung mga masasama na yan? Bakit hindi pa patayin ang mga masasama na yan, ng mga kriminal na yan? Ito yung sagot na sa Ebanghelyo. Baka madamay pati ang mga inosente. Nangyari na ba ito? Opo. Marami nang namatay, pinatay, sa pag-aakala nilang sila ang tunay na kriminal, nahatulan ng kamatayan, pero pala ho sila ay inosente. Ang Diyos ho ay mahaba ang pasensya. Binibigyan pa rin ho tayo ng pagkakataon, kahit nang tumutubo ho sa atin ay mga damo, hindi kabutihan. Ang Diyos ay binibigyan pa rin tayo ng second chance, third chance. Ilan ho sa inyo ang nawalan ng pag-asa, pero binigyan ng pagkakataon. Ngayon, ang ganda ng buhay. Na dating makasalanan, ngayon, naglilingkod sa simbahan. Na dati, ang tumutubo ay kasamaan, pero ngayon ay kabutihan. Alaga maunawan ho natin ng itinanim ng Diyos sa atin ay puro kabutihan. Pero wag naman ho sanang darating ang panahon na mas tumutubo pa ang damo, ang kasamaan sa ating buhay. Ay nababanggit ho natin minsan, bakit ka matagal mamatay yan? Hindi masama yan damo. Hindi naman ho siguro lahat na ang matagal mamatay masamang damo. Hindi. Marami din naman mabubuti na matagal mamatay. Kaya para sa atin, ito ang mensahe ng ating Ebanghelyo.
Ang Diyos ay hindi kagad judgmental. Ang Diyos ay binibigyan tayo ng pagkakataon. At may darating ang huling paghuhukom na itong mga damo na ito ay itatapon, ihihiwalay sa mabubuti. At para sa atin, sana ho naman ang tumubo ay hindi sungay. Sana ho ang tumubo ay hindi buntot. Sana ho ang tumubo sa atin ay mga pakpak. Sapagkat minsan napapabayaan ho natin ang kabutihang ito na magbago. Sinasabihan nga natin minsan, kabait-bait yan dati. Ibang pagkakakilala ko diyan. Dati ay kasipag-sipag niyan. Dati ay hindi naman suplada, suplada. Pero bakit ngayon nag-iba ng ugali niyan? Dati na may magaling makipagkapwa-tao yan. Pero bakit nababago siya? Sapagkat ang nangyari, ang tumubo ay damo. Pero gayon pa man, binibigyan pa rin ho tayo ng Diyos na tumubo ang halaman sa ating buhay. Totoo na may Diyos. Pero wag ho din nating baliwalain na walang demonyo. Wag din ho nating baliwalain na wala hong masama. Wag din nating baliwalain na ang evil na ito ay hindi umiiral. Tunay ho ang demonyo. Yan ho ay naghahasik ng lagim dito sa mundo. Pero mas mananaig at mas mangingibabaw pa rin ang salita ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang kapangyarihan ng kabutihan. Bilang marunupok at mahihinang tao, inunuluhog natin sa ating Amang nasa langit ang ating mga kahilingan. Dahil sa kanyang habag at pag-ibig, hinangad niya na maligtas tayo at makarating sa karunungan ng katotohanan. Mahabagin Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga pinuno ng simbahan, naway laging gumawa para sa kabutihan ng mga kaluluwa, lalo na ang mga mahihirap at mga hindi pinalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga pinagkatiwalaang magdala ng katarungan, naway maging patas sa kanilang paghusga. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Bilang komunidad, naway makilala natin ang kabutihan sa bawat isa kaysa magtuligsaan dahil sa kahinaan ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makatagpo ng kasiyahan sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga namayapa, naway makinabang sa ani ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ama naming nasa langit, nawa ang kapangyarihang iyong pag-ibig ang siyang laging bumuhay sa amin. Huwag nawa naming magambala ng mga alalahanin ng mundong ito at hindi madaig ng kasamaan sa aming buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malaging kasalibutan. Mula sa loob ng tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang Poong May Kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malaging kasalibutan, sa ipunan na ng mayalay, mula sa katas ng ubos mo ng pagwala ka na para mag-inuming, nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang Poong May Kapal, ngayon at kailanman.
Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paggunita namin sa mahal na Birhen, inihiling namin aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami maging handog na kinalulugod mo kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasaw walang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na Birheng nagpupulit na gagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo, mahal na Birhen, ibilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sana kumanunubos namin. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ang iyong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapatin kaming lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, ni Poong San Jose na ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa ito sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sama-sama po nating awitin na may kababaang loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, sinagali sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
sa Diyos Ama, kami ay nagkasala. Pag kami lumalumbay, kami samahan dun sa amang kaharian. Mahal naming Ina, tinatawagan ka, tunay na batis ka ng biyaya. Binabalungan ka ng awa at ligaya, nilalapitan ka namin, Ama. Inang sinisinta, buksan aming mata, pagkat sa Diyos Ama kami ay nagkasala. Kapag kami lumalumbay, kami samahan dun sa amang kaharian. Palungan ka ng awa at ligaya, nilalapitan ka namin, Ama. Panalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa iyong nagbibigay buhay, sa pagunita po namin sa mahalay na ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahan loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po inyong buong pamilya at mga mahal sa buhay ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayang taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat Salamat sa Diyos. sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.